ng babae sa halaman sa kwarto ng tatay niya, ang isang monitor, para manmana ng ama niya. Pero nung gabi, pagbukas niya ng monitor, nakita niya ang estudyante ng tatay niya, na nilagay ang sariling panty sa ilalim ng kama ng tatay niya. Naintindihan agad ng babae, na gusto lang nitong idiin ang tatay niya. Kaya naman, kinabukasan, palihim niyang kinuha ang panty ng ambisyosang babae. Dahil hindi nagtagumpay ang plano niya, kinabukasan, nag-imbento siya ng balitang na aksidente ang propesor, para sadyang paalisin ang anak nito. Tapos, nung umuwi ang propesor, nilagyan niya ng gamot ang tiyan nito, para kuhanan ng litrato ang pag-abuso raw sa kanya ng propesor. Kiyoya, anong ginagawa mo? Professor Sia, alam mo ba kung gaano kahirap makaahon ang isang taong galing sa hirap? Ngayon, may shortcut na ako. Tutulungan mo ako, di ba, Professor Sia? Tulungan mo ako. Papa. Classmate, nasaan ang pinangyarihan ng aksidente? Ayos lang ba si Professor Sia? Aksidente. Anong aksidente? Di ba kaalis lang ni Professor Sia sa school? Ano? Lagot. Niloko ako ni Kiyoya. Pa, sagutin mo ang tawag. Hello. Ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang naka-off. Professor Sia, estudyante mo ako. Pero nagawa mo akong pagsamantalahan. Tabi, padaan. Professor Sia, estudyante mo ako. Pero nagawa mo akong pagsamantalahan. Huli na ba ako? Kiyoya, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang naglagay ng gamot sa tsaa. Guro mo ako. Bakit mo ako pinapahamak? Ipapahamak. Professor Sia, 20 anyos pa lang ako. Sinong babae ang gagamit ng sariling dangal para lang manira? Oo nga naman. Sinong babae ang gagawing biro ang sariling dangal? At saka, ang tanda na ng guro kumpara sa kanya. Paano niya naisip murang gawin yun? Mukhang disente ang guro na to sa labas. Pero hayop pala kapag sila-sila na lang. Kahihiyan siya sa mundo ng edukasyon. Dapat siyang parusahan ng matindi. Wala akong ginawa, pa. Ate Kiyoya, pinatuloy ka ng tatay ko dahil sa kabutihan niya. Pero ganito ang igaganti mo sa kanya. May konsensya ka pa ba? Parang napakabuti niyo naman. Pero, kung hindi niyo ako pinilit, ako na isang estudyante, bakit ako makikituloy sa inyo sa hating gabi? Sabi mo binubuli ka, kaya nakiusap kang tumira muna. Hanggang ngayon ayaw mo pang umamin. Professor Sia, pinilit mo ako, na magsuot ng tube dress at stockings nung hateng gabing pinuntahan kita. Hinawakan mo pa ako, may ebidensya ako. Tingnan nyo lahat. Ito ang totoong pagkatao ni Sia Zili. Ito totoo nga ito. Hayop. Nagawa niya talagang pagsamantalahan ang estudyante niya. Masahol pa sa hayop, nakakadiri. Sabi mo nilalamig ka, bibigyan ka sana ng tatay ko ng jacket. At sa huli, ako ang nagsuot sa'yo ng jacket. Hindi ka man lang hinawakan ng tatay ko. Kiyoya, sinasabi ko sa'yo, sabihin mo na ang totoo. Tinatakot niyo pa ako. Ang daming tao rito. Magti-trending na ako nito. Tingnan niyo lahat. Ulila ako. Dahil wala akong magulang, ginamit ng propesor ko ang posisyon niya para pagsamantalahan ako. Ngayon, pinagtutulungan pa nila ako sa harap niyo. Parang awa niyo na, tulungan niyo ako. Nakikiusap ako sa inyo. Grabe naman silang mang-api. Dapat lang mamatay ang mga ganyang klase ng tao. Sia Zili, tapos ka na ngayong araw. Ikaw ang magiging unang tuntungan ko. Para mabago ang tadhana ko. Sia Zili. Hulihin siya. Ako ang school principal, si Liang Wei. Sia Zili, may nag-report na pinagsamantalahan mo ang iyong estudyante. Sumama ka sa amin. Wala akong ginawang masama kay Kiyoya. Nilagyan niya ng gamot ang tsaa para idiin ako. Gamot. Tubig lang ang laman ng baso. Sinungaling. Kanina ko pa tinapon ang ebidensya. Noon. Professor Sia, huwag ka nang magpanggap. Umamin ka na na pinagsamantalahan mo ako.
at humingi ka ng tawad. Mapapatawad pa kita. Ikaw, Kiyoya. Pinlano mo ang lahat ng ito. Naawa ako sa'yo dahil ulila ka. Inalagaan kita sa lahat ng pagkakataon. Pero ahas ka pala sa damo. Napakabait naman ng batang ito. Nagagawa pa siyang patawarin. Samantalang ang hayop na to, wala man lang pagsisisi. Sa sinaunang panahon, dapat itong pinapatay ng paunti-unti. Pinapakain ang katawan sa aso. Dapat siyang mabulok sa impyerno. Kasama, huwag niyong palalampasin ang hayop na to. Huwag kayong mag-alala. Malala ang epekto ng insidenteng ito. Paiimbestigahan namin itong mabuti. Wala akong ginawa, napagbintangan lang ako. Kiyoya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon na umamin. Sigurado ka bang malinis ka? At ang tatay ko ang nagpahamak sa'yo. Sigurado ako. Dahil lang ulila ako, kaya niyo akong pagtulungang apihin ng tatay mo. Sinasaktan niyo ako. Ako punong-puno ng ebidensya ang katawan ko. Ang mag-amang ito, hindi sila tao. Tinakat pa ako ni Professor. Siya gamit ang graduation ko, para magsuot ng sexy na skirt at black stockings. Para samahan siyang matulog. Pero ngayon, hindi na ako magtitiis. Magsasalita ako para sa libo-libong kababaihang inaapi. Mabulok sana kayong lahat ng mga basura sa impyerno. Tama yan, galing mo. Dapat talagang lumalaban ang biktima. Mamatay na ang lahat ng mga hayop na yan. Mamatay na kayo. Wala akong ginawa. Wala talaga akong ginawa, pa. Ayaw mo pa rin umamin. Patayin ang hayop na yan. Bugbugin yan. Bugbugin siya. Patayin yan. Wala talagang pagsisisi. Sige. Kiyoya. Dahil pinipilit mong hinalay ka ng tatay ko, ilalabas ko na ngayon ang lahat ng kuha ng CCTV para sa katotohanan. Para makita ng lahat kung sino talaga ang nanira sa sino. CCTV. Hindi kailangang i-download. I-click lang ang link para mapanood ang buong istorya.